Patay na pero pilit pang binubuhay. Itong sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon matapos inspeksyonin ang isang ghost flood control project sa Bulacan na napagalamang hinahabol ang konstruksyon matapos pumutok ang issue. Kaya naman ang kalihim agad ng umaksyon laban sa mga opisyal ng DPWH at kontraktor na nasa likod umano ng proyekto. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita. Hindi tao itong mga taon to. Ganito na lang ang galit ni DPWH Secretary Vince Dizon matapos silipin ang isang flood control project sa Barangay Sipat, Plaridel, Bulacan. March 20, 2024 dapat sinimulan ang konstruksyon ng protection wall na nagkakalaga ng 96.5 million pesos. May 240 araw ang contractor na Wawaw Builders Corporation upang tapusin ang proyekto. Batay sa project briefer ng DPWH, natapos ang konstruksyon ng protection wall dito sa Barangay Sipat, Plaridel, Bulacan noong June 11, 2024. Pero kung titingnan, maliwanag pa sa sikat ng araw na hindi pa tapos ang proyekto. Nadiskubre ni Secretary Dizon na 3 linggo pa lamang aktwal na nagtatrabaho sa site ang contractor kahit pa nabigyan na ito ng bayad noong July 21, 2024. Pinipilit buhayin yung patay. Wala na to ghost project ito Klarong-klaro na ghost project ito. Pero dahil lang sa mga pangyayari, hinahabol ngayon. Dahil dito, papanagutin ng mga opisyal ng DPWH na sangkot sa pag-aproba ng proyekto na sina JP Mendoza, Bryce Erickson Hernandez at Henry Alcantara na dating First District Engineer ng Bulacan. Ererekomenda ni Secretary Dizon ang summer dismissal o agarang pagtanggal sa serbisyo ni Alcantara. Sisimulan na rin ang proseso ng summer dismissal kina Hernandez at Mendoza. Isasampa rin ang mga kaukulang kaso laban sa 3 sa Office of the Ombudsman. Papatawan ng lifetime ban ang Wawaw Builders at ang kanilang mga affiliate. Parehong hakbang din ang gagawin laban sa SYMS Construction Trading na sangkot umano sa ghost project sa Baliwag, Bulacan. Ererekomenda rin ang pagkasampa ng kaso laban sa mga nasabing kumpanya sa Department of Justice. Sa mga DE, Assistant DE, engineer dito sa DPWH na kakonsyaba dito at doon sa mga kontraktor, ganun din ang gagawin natin sa iba. So simula pa lang ito, no? And hindi tayo titigil. Upang maiwasan ang pag-ulit ng mga kalintulad na insidente, hihingi ng tulong sa Secretary Dizon sa mga dating kalihim ng DPWH na sina Jose De Jesus at Rogelio Singson upang makabuo ng mas mahigpit na safeguards sa implementasyon ng mga locally funded projects. Samantala, nakapagsumite na ng courtesy resignation ang karamihan sa mga opisyal ng DPWH. Kasama rin sa pinagsusumite ng courtesy resignation ang mga Assistant Regional Directors, Assistant Bureau Chiefs at mga Assistant District Engineers. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.